May isang kamanghang-mangha na pangyayari ngayon sa Jerusalem. At kung isa ka sa mga sumusubaybay, sa mga kultura ng mga Hudyo, malamang ay pamilyar ka na sa tinatawag na Holy Fire. Karaniwan itong nagaganap, tuwing taon, sa panahon kung kailan, ipinako si Jesus sa krus at pagkatapos ng 3 araw, ay muling nabuhay. Pero may isang himala na nangyayari sa lugar na ito, kung saan dinadayo ng mga tao, at nasasaksihan nila ang banal na espiritu ni Hesus Kristo mismo. Nangyayari lamang ito sa napakaikling oras o mga ilang minuto lang. At pagkatapos, ang espiritu ng Diyos ay umaakyat pabalik sa langit. Nangyayari ito mismo sa lugar kung saan inilagak ang katawan ni Jesus pagkatapos ng kanyang kamatayan sa Jerusalem. Mayroong isang himala na pinaniniwalaan ng mga tagasunod ni Jesus, at ang sinumang may buong pananampalataya at tiwala kay Kristo. Ang kailangan mo lang gawin ay bumili ng kandila at tumayo sa isang partikular na lugar, at makikita mong kusa itong nagliliyab. Sa sandaling bumaba ang banal na espiritu sa libingan ni Jesus. Ito ay nangyayari sa parehong oras ng muling pagkabuhay ni Jesus 2,000 taon na ang nakalipas, na ngayon ay kilala bilang araw ng pagkabuhay o Easter Sunday. Ang nakamamangha pa, ang buong Jerusalem at lahat ng kandila sa paligid, ay kusang nagliliyab, walang sinisindihan ng tao, kusa itong nag-aapoy. At ang pinakakahanga-hanga sa himalang ito ay hindi ito nakapapasok kahit kanino. Kahit hawakan mo ang apoy, o subukan mong ilapit ang tissue paper, hindi ito nasusunog. Hindi rin nasusunog ang iyong damit. May mga taong sumubok na ilapit ang kanilang balbas, kamay, at damit, walang nasusunog hanggat naroon ang presensya ng banal na espiritu. Εντάξει, έτσι δεν είναι. Γράφε εσύ. Δεν καίει πολύ. Ναι, καίει. Εγώ λέω ότι δεν καίει, όχι δεν καίει. From the light that is never overtaken by night, come glorify Christ. Ang paniniwala ay bumababa ang espiritu ng Diyos sa loob ng ilang minuto sa parehong oras ng pagkabuhay ni Kristo bawat taon. Ang pinakamangha pa, hindi talaga ito nakakapaso sa mga taong may buong pananampalataya. Kailangan talaga ng matinding pananampalataya para sa ganitong bagay. Katulad ito ng kwento sa Biblia, kung saan si Simon ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Sa simula, nakalakad siya sa dagat, pero nung nagsimula siyang magduda, nawala ang kanyang pananampalataya, at doon siya nagsimulang lumubog. Kaya ang lahat ng ito, ay tungkol sa pananampalataya, at ganito rin gumagana ang himalang ito sa Jerusalem. Hindi nasasaktan, ang kahit sinong tao sa apoy na yon. At ito mismo ang milagro na nangyayari taon-taon. Sinasabi ng mga tao sa Jerusalem, na ito ay dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. Naniniwala sila na bumabalik ang banal na espiritu ni Kristo, sa lugar kung saan siya muling nabuhay. Kapag bumaba ang banal na espiritu sa lugar ng kanyang pagkabuhay, nagiging pinagpala ang buong lungsod ng Israel mula sa Diyos mismo. May isang pari na pumapasok sa loob ng libingan, at ayon sa tradisyon, hindi sila dapat tumingin sa banal na espiritu, dahil sinasabing kung sino man ang tumingin dito, ay maaaring mamatay. Kaya maingat silang hindi tumingin. Pero may isa raw tao na pinipiling pumasok, isang taong sobrang dalisay, ayon sa kultura nila. Siya ang may dalang kandila, at kapag bumaba ang banal na espiritu, kusa itong naglalagablab.
Doon nagsisimula ang banal na apoy. Lahat ng kandila ng mga tao sa paligid ay kusang nagliliyab ng sabay-sabay. At ang nakakamangha pa, lahat ng iba't ibang gobyerno sa buong mundo ay kumukuha ng apoy na ito at inilalagay sa isang secure na lalagyan para dalhin ito sa kani-kanilang mga bansa. Upang masigurado na ang biyaya ng Diyos ay makarating sa buong mundo. Ganyan ito nangyayari taon-taon. Itong apoy na ito ay kakaiba. Hindi ito nanununog, pero taglay pa rin ito ang lahat ng katangian ng isang tunay na apoy. At yun ang isa sa mga pinakakakaiba at kamanghamanghang bagay.